Ka-Express, isang malaking development ang umiikot ngayon sa basketball world. At ang sentro ng usapan ay walang iba kundi si Kai Sotto. At ayon sa pinakabagong timeline ng kanyang career, malinaw na papasok tayo sa pinaka-importanting taon ng kanyang NBA trip. Matapos ang mahirap na injury noong 2025, kung saan napunit ang kanyang ACL habang naglaro para sa Koshigaya Alphas, ngayon ay unti-unti na bumabalik sa elite form ang ating 7'3 Pinoy big man. Kung babalikan ang timeline, nangyari ang ACL injury noong January 2025, isang injury na nagpatigil sa kanyang season at nagpahinto rin sa kanyang momentum sa Japan B-League. Pero kahit may ganitong setback, hindi nagbago ang direksyon ng kanyang career. Sa halip, mas naging malinaw pa ang plano. Una, pinili niyang magstay sa Japan at mag-renew ng kontrata sa Koshigaya Alphas para sa 2025 to 26 season. Isang akbang na nagbigay sa kanya ng stable platform para bumalik sa forma habang patuloy na hinahabol ang kanyang NBA dream. Ikalawa, ayon sa mga ulat noong late 2025, target ni Kai ang January 2026 return sa competitive basketball matapos ang mahigit isang taon na recovery. At kung susundin natin ang natural na timeline ng basketball calendar, ang susunod na malaking stage pagkatapos ng mid-season return ay ang NBA Summer League, ang pinakamalaking scouting ground ng NBA para sa mga rookies, undrafted players at international prospects. So dito pumapasok ang pinakamainit na tanong ngayon. Maglalaro ba si Kai para sa NBA Summer League 2026? Well, kung pagbabasihan ang kanyang career history, hindi na ito bago para sa kanya. Noong 2023, nakapaglaro si Kai sa NBA Summer League kasama ang Orlando Magic, kung saan nagtala siya ng 6 points, 4 rebounds and 3 blocks sa kanyang debut game sa Las Vegas. Pero dahil sa injuries at limited opportunities, hindi niya nagawang ipakita ng buo ang kanyang potensyal sa mga NBA scouts. So ngayon, ibang sitwasyon na ang hinaharap niya. Mas malakas na katawan, mas malinaw na role at mas malaking karanasan sa international basketball. Kaya naman ngayon, ayon sa mga basketball insiders at timeline analysis, napakataas ng posibilidad, halos 99%, na babalik si Kai sa NBA Summer League stage. At kung mangyayari yon, eto na ang pinakamalaking pagkakataon ng kanyang career para makakuha ng guaranteed NBA contract. Pero bakit nga ba napakalaki ng pagkakataong ito para kay Kai? At bakit ngayon ang tamang panahon para sa kanyang NBA breakthrough? Yan ang susunod nating himayin mga ka-Express. At para maintindihan kung bakit napakalaki ng chance ni Kai na muling lumabas sa NBA Summer League, kailangan nating balikan ang kanyang buong career pathway. Ang NBA Summer League ay hindi simpleng exhibition tournament lamang. Para sa maraming players, ito ang pinakamahalagang audition stage sa buong basketball world. Dito nagdidesisyon ang mga NBA teams kung sino ang karapat-dapat bigyan ng training camp invite, ng two-way contract, o ng exhibit 10 contract, o mismong guaranteed roster spot. At sa kaso ni Kai, hindi na siya rookie sa ganitong environment. Noong 2023, nabigyan siya ng pagkakataon ng Orlando Magic na sumali sa kanilang Summer League roster sa Las Vegas. Sa kanyang debut game, laban sa Portland Trail Blazers, nagtala si Kai ng 6 points, 4 rebounds and 3 blocks sa loob lamang ng 13 minutes, isang performance na agad nagpakita ng kanyang defensive potential sa paint. Ang problema noon ay hindi talent, ang problema ay timing at opportunity. Una, limitado ang kanyang minutes dahil sa crowded roster. Ikalawa, nagkaroon siya ng injury sa dulo ng Summer League run. At ikatlo, hindi pa fully developed ang kanyang katawan para sa NBA physicality. At pagkatapos ng NBA Summer League stint na yon, bumalik si Kai sa Asia upang ipagpatuloy ang kanyang development sa Japan B-League. Dito nagsimulang nagbago ang trajectory ng kanyang laro. Habang naglaro siya para sa Koshigaya Alphas, nagpakita si Kai ng solid production bago siya ma-enjoy noong 2025. Sa kanyang unang 26 games ng season, nag-average siya ng 13.8 points, halos 9.5 rebounds at mahigit 1 block kada laro. Para sa isang 7'3 center na naglalaro sa International League, ang ganitong production ay malinaw na indikasyon na unti-unti na siyang nagiging legitimate professional big man. Pero tulad ng maraming atleta, dumaan siya sa malaking pagsubok. Noong January 2025, napunit ang kanyang ACL sa isang laro laban sa Seahorses Mikawa, isang injury na nagpatigil sa kanyang season
at nagbunsod ng mahabang rehabilitation process. At sa loob ng halos isang taon, ang focus ni Kai ay hindi ang kanyang NBA dreams, kundi recovery at comeback. At ayon sa kanyang sariling statements noong late 2025, target niya ang January 2026 return to basketball action kung walang magiging setback sa kanyang rehab. So ngayon, susuriin natin ang timeline. January 2026, target return. Spring 2026, regaining form. July 2026, NBA Summer League window. So makikita natin na perfectly aligned ang kanyang recovery timeline sa NBA Summer League calendar. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit maraming basketball observers ang naniniwala na babalik si Kai sa NBA stage ngayong taon. Pero ang mas mahalagang tanong ngayon, kung makabalik nga siya sa NBA Summer League, handa na ba talaga siya para sa NBA level? Yan ang ating susuriin sa susunod na bahagi. So ka-express, kung susuriin natin ang kasalukuyang estado ng kanyang career, malinaw na papasok si Kai sa isang critical window ng kanyang professional basketball journey. Ito ang panahon kung kailan kailangang ipakita ng isang international prospect na handa siyang makipagsabayan sa pinakamataas na level ng basketball, ang NBA. Ang NBA Summer League ay matagal nang kilala bilang pangunahing scouting battlefield ng mga NBA teams. Taon-taon, daang-daang players ang naglalaban para mapansin ng mga general managers, scouts at coaching staffs. Para sa mga undrafted prospects at international players tulad ni Kai, ito ang pinakamabilis na daan papunta sa NBA roster consideration. Hindi rin bago sa ganito pagkakataon si Kai. Noong 2023, nagkaroon siya ng stint kasama ang Orlando Magic Summer League roster sa Las Vegas. Bagamat limitado ang kanyang minutes, nagpakita siya ng mga flashes ng kanyang natural strength, rim protection, length at soft touch sa loob ng paint. Ang kanyang debut game ay nagtala siya ng 6 points, 4 rebounds and 3 blocks sa loob ng limitadong playing time, isang performance na agad napansin ng ilang scouts bilang indikasyon ng kanyang defensive potential. Pero mula noon hanggang ngayon, maraming pagbabago ang nangyari sa kanyang laro, sa kanyang paglipat sa Japan B-League at paglalaro para sa Koshigaya Alphas, mas naging malinaw ang development ng kanyang skill set. Hindi na lamang siya isang raw prospect na umaasa sa height advantage. Unti-unti na siyang nagiging complete modern center na kayang mag-screen, mag-rim run, mag-protect ng paint, at tumapos sa pick and roll situations. Isa rin sa pinakamalaking pagbabago ay ang kanyang physical development. Nung unang pumasok si Kai sa international basketball, madalas siyang napupuna dahil sa kakulangan ng strength at explosiveness kumpara sa mga NBA big men. Pero sa mga nakaraang taon, malinaw ang pagbabago sa kanyang katawan, mas malakas ang kanyang lower body, mas stable sa ilalim ng rim, at mas kaya na niyang makipagbanggaan sa mga physical na opponents.